Jeffrey Epstein, isang taong naging sentro ng usapan ng buong mundo ngayon dahil sa mga balita at mga file na unti-unting nabunyag. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kanyang private island, isang pribadong isla na mukhang paraiso pero ayon sa mga dokumento at testimonya, may dilim na lihim. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng isla ni Jeffrey Epstein? Pero bago tayo magsimula, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa Forbidden Files PH dahil dito, binubuksan natin ang mga kwento na dapat sanay nananatiling lihim. Sa gitna ng malinaw na karagatan ng Caribbean, may isang isla na tila paraiso sa paningin. Puting buhangin, malinaw na tubig, at mga mansyon na tila pang Hollywood. Pero ayon sa mga paratang at testimonya, sa likod ng katahimikan ng islang ito ay may mga kwentong malagim na hindi dapat nangyari. Ang isla ay pag-aari ni Jeffrey Epstein, isang bilyonaryong financer na nasangkot sa isa sa pinakamalaking sex trafficking scandals sa modernong kasaysayan. Ang isla ay tinawag na Little St. James, matatagpuan sa US Virgin Islands. Binili ito ni Epstein noong 1998. Kalaunan, bumili pa siya ng kalapit na isla na tinawag na Great St. James na lalong nagpalawak ng kanyang pribadong teritoryo. Dahil pribado at mahigpit ang seguridad, halos walang makapasok ng walang pahintulot. May mga security personnel, restricted access at limitado ang visibility mula sa labas. Ano ang itsura ng private island? Sa unang tingin, tila isang luxury tropical resort ang isla. Makikita sa aerial photos at satellite images ang malaking mansyon na nakaharap sa dagat. Mga guest villas na hiwalay sa main house. Isang helipad para sa mabilis na pagdating at pag-alis. Isang private dock para sa mga yate. Swimming pools at landscape gardens. At ang pinakakapansin-pansin, isang gusali na may gold-colored dome. Ang gusaling may dome ang isa sa naging sentro ng espekulasyon online. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol dito. Ngunit walang opisyal na ebidensya na nagpatunay sa karamihan ng mga conspiracy claims. Ayon sa mga balita, ay nagsisimula na rin sanang mag-expand ng teritoryo si Epstein. Sa katunayan, sa bagong isla na kanyang binili, ay may puting warehouse na nakita ang mga otoridad. Kung pupunta ka ngayon sa Little St. James, hindi mo na ito makikitang tulad ng dati. Wala na ang mga private party, wala na ang mga high profile na bisita, at wala na rin ang mga dating may-ari. Sa halip, ang makikita mo ngayon ay tahimik na isla, may mga maintenance staff, may mga taong patuloy na nag-aalaga ng mga gusali at pasilidad. Ayon sa ilang ulat, may mga empleyado pa ring naroon, ngunit karamihan sa kanila ay tumatangging magbigay ng pahayag. Tahimik sila at walang komento. May ilan namang dating empleyado ang umalis matapos sumabog ang skandalo. Ang iba sa kanila ay nagbigay ng panayam. May nagsabing trabaho lang ang kanilang ginagawa. Paglilinis, pag-aayos, pag-a-assist ng mga bisita. May iba namang umamin na may mga pangyayaring hindi nila lubos na iintindihan noon. Ngunit kalaunan, ay nagbigay sa kanila ng pagdududa. Ayon sa isang tao na nagbigay ng kanyang kwento, maraming batang babae ang dinadala sa islang ito. Hindi niya daw alam kung ilang taon eksakto ang mga ito, pero alam niya na sobrang bata pa ng mga dinadala dito. Dagdag pa niya, ay maraming pictures ng mga nakatopless na babae sa iba't ibang bahagi ng isla. Nang tanungin ang staff kung minsan niya bang naisip na magsumbong, ang sagot niya ay hindi. At ang dahilan ay dahil sa takot. Paano dinadala ang mga tao sa isla? Ayon sa mga court documents at testimonya, may private jet si Epstein na tinawag ng media na Lolita Express. Dito umano dinadala ang mga bisita, kabilang ang ilang kilalang personalidad at mga kabataang babae na kalaunan ay nagbigay ng testimonya. Ang mga paglalakbay na ito ay naging bahagi ng investigasyon nang masilip ang flight logs sa korte. Ano ang sinabi ng mga biktima?
Ayon sa mga kababaihang nagsampa ng kaso laban kay Jeffrey Epstein, hindi lamang ito simpleng pribadong bakasyonan. May mga menor de edad umano na dinadala sa isla. May mga pangyayaring naganap doon na inilarawan bilang sexual abuse. At ayon sa ilang testimonya, may isang sistemang nagre-recruit ng mga kabataang babae na kalaunan ay isinama sa mas malawak na investigasyon. Ang ilan sa mga alegasyong ito ay naging bahagi ng federal charges laban kay Epstein noong 2019. Ngunit mahalagang tandaan na hindi na ituloy ang criminal trial laban sa kanya dahil noong August 2019, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang selda bago pa man magsimula ang paglilitis. Dahil dito, maraming detalye ang hindi na naipresenta sa korte at maraming tanong ang nanatiling walang final na sagot, ang pag-aresto at ang biglaang pagkamatay. Noong July 2019, muling inaresto si Epstein sa New York dahil sa federal sex trafficking charges. Ngunit makalipas lamang ang isang buwan, noong August 10, 2019, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang selda sa Metropolitan Correctional Center. Ayon sa opisyal na ulat, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay suicide by hanging. Subalit, dahil sa maraming pagkukulang ng gabing iyon, maraming tao ang hindi nakumbinse sa opisyal na paliwanag. Dito nagsimula ang mas lalong pag-usbong ng conspiracy theories. Ano ang nangyari sa isla pagkatapos mamatay ni Jeffrey Epstein? Matapos ang pagkamatay ni Epstein, ang isla ay naging bahagi ng legal settlements at civil lawsuits. May mga ulat na kalaunan ay ipinagbili ang isla at may plano na itong i-develop bilang resort property. Ngunit para sa marami, hindi na mawawala ang mantsa ng mga paratang na nakadikit sa pangalang ito. May napatunayang abuse ba talaga sa isla? Base sa mga public court records at testimonya, may mga alegasyon na ang isla ay ginamit sa sexual exploitation ng mga menor de edad. May mga civil settlements na nangyari kung saan may mga biktima ang nabigyan ng compensation. Ngunit dahil hindi nga nagpatuloy ang criminal trial laban kay Epstein, maraming tanong ang nanatiling walang direktang sagot sa korte. Sa mata ng turista, ang Little St. James ay isang napakagandang isla. Tahimik, pribado, marangya. Ngunit sa mata ng mga biktima, ayon sa kanilang testimonya, ito ay isang lugar ng trauma. Ang kwento ng isla ay paalala na ang karangyaan at kapangyarihan ay maaaring magsilbing panakip sa mas madidilim na lihim. Sa gitna ng malinaw na tubig at gintong sikat ng araw sa Caribbean, may isang isla na tila paraiso. Ngunit ayon sa mga dokumento at testimonya, sa likod ng katahimikan nito ay may mga kwentong patuloy na hinahanap ang hustisya. Ang tanong, hanggang saan ang kayang itago ng kapangyarihan bago tuluyang mabunyag ang katotohanan?